Samantala, interesado raw bilhin ng isang luxury bag company ang mga balat ng buhaya dito po sa atin. Kaya ang tanong dyan, paano nga ba dapat inaalagaan ang mga buhaya? Yan naman po ang inalam ng ating mga kapusat kasama dito sa UH Mercado na sina Monica, Arn at Tony Pet sa isa pong crocodile farm sa Pasay. Good morning, guys! Connie, salamat. Tama nga yung ating nabanggit. Nakabakailan nagkaroon na nga ng malawakang interes ang ilang mga grupo dahil nga sa naganap na legal na pagkatay sa mga crocodile sa isang crocodile slaughterhouse sa Davao. At kaugnay nga niyan ay narito ako kasama si Monica dito sa ating nabanggit nga na Crocodile Park para ipakita sa inyo ang ilan sa mga tips ng tamang paraan ng pag-conserve at humane na pagpaparami para sa ating mga crocodiles na ito. Dahil mating season nga, di ba, Monica? Correct, Kuya Pet. Now, speaking of the mating season, nagsisimula kasi daw ng Abril ang kanilang pag-mate at nagtatapos daw ito ng bandang Hulyo. At pag Agosto naman, napipisa na yung kanilang mga itlog. So, tamang-tama yung pagpunta natin ngayon. In fact, itong kinakatayuan natin, ito nga daw yung kanilang breeding area. Dito napupunta yung mga buntis na buwaya. Na content trivia lang sa ating mga kapuso, mga babaeng buwaya kasi sinasabing meron daw itong special na sperm receptacle, meaning maaari silang makipag-mate sa iba't ibang lalaki. Kaya yung kanilang mga itlog ay maaari rin magkaroon ng iba't ibang ama. Oo, tama yan. At syempre, ang ating mga wranglers dito ay talagang doble ang ingat. Dahil nga mating season, ang temperament ng ating mga babae na buhaya, medyo mas aggressive sila, mas mainitin ang ulo kumbaga, dahil nga sila ay naglilihi. At kapag sila nga ay nagdadalang tao, mas nagiging agresibo sila sa kanilang pagkain. Ito pinapakain nga ng ating mga wranglers. Ang karne ng manok, dahil nga ang kanilang diet ay matindi na. Sa kanyang kabuuan ng katawan, kailangan ay 5% ng kanilang ng katawan nila ang eksaktong bahagi or bilang ng karne na kailangan nilang kainin. Ngayon naman pag-usapan natin yung kanilang mga itlog. Sa tuwing sila daw ay manganganak na daw, nag-hatch sila ng 50 to 60 na itlog mga kapuso. At sa loob ng 2 hanggang 3 buwan ay nasa kanila ang mga ito. At syempre hindi muna nila pababayaan ang kanilang mga itlog hanggang sa ito ay kaya lang kumuha ng kanilang sariling pagkain at protektahan ang kanilang mga sarili mula sa mga predators. Ngayon ay tinatayang mga 300 ang mga crocodiles ang inaalagaan dito sa Crocodile Park. At maya-maya lamang iba pa mga paraan para mas humane ang ating pag-aalaga at magpagkonserba at magparami sa mga crocodile. Papakita namin sa inyo. Salamat. Back to you, Connie. Maraming salamat, Monica, Tony Pet at Arn.